So yun nga, may bagyo. Sobrang lakas ng ulan, no? Kahapon pa. Yan, no? Bumabaha na. Ayan. So kahit may bagyo ay hindi tayo pwedeng wala tayo sa ating manukan. Okay. Bagyo, ulan, walang holiday sa ating mga manok. Okay. So ngayon magpakain tayo. Ito po, kanin at saka mga sapal yung i-mix natin, pakain natin sa kanila. Yan, no? So yan po, nagmix tayo ng feeds. Mostly with feeding ako dito. Tapos babad natin ito mga ano siguro mga 5 minutes pwede na pakain. Yan. So importante rin na may tubig tayo malapit sa ating manok, sa ating manukan. Okay. So ito yung ating mga manok dito, no, sa range area. Medyo maputik talaga. Yan, no. Sa ganito na sistema na maulan or may bagyo, maapektuhan yung kanilang pangingitlog. Naalala ko yung isa na lawyer ata yung nagchat sa akin. Parang subscriber ko din ata siya sa YouTube. Nagchat siya na yung kanilang lugar sa Masbate ay tinatamaan ng bagyo rin nung mga nakaraang buwan. So ang nangyari sa kanya is back to zero. So yun ang problema, kung back to zero ka, yan naman, pagawa ka naman ulit ng ganyan, pabahay, ganyan, yung net pa, medyo mahirap yun kasi magastos talaga. Yun ang pinag-alala ko dito kasi maraming mga puno dyan na mangga. Kung mabali yan ako diretso sa ating manukan, baka matamaan yan yung ating net doon ba, di ba? Nung nakaraan may nabali na ano ng mangga dyan, buti hindi pumunta doon, dito siya, oh. Kaya kahit may bagyo, no, meron naman akong tauhan dito na magpapakain yan, si Buboy na napakasipag mag-alaga sa ating mga manok. Pupunta pa rin ako dito para makita natin sa actual. Kaya isa yan sa dapat nating tingnan kung mag-alaga tayo ng manok, ginagawa na natin siyang negosyo. Kahit may tauhan na tayo, dapat pa rin kung may time, pupunta rin tayo dito para makita natin yung actual, lalo na sa panahon ngayon na tag-ulan, may bagyo. Ayan. Kaya ang pagmamanukan, dapat handa kang magsakripisyo nito. Kung wala kang tauhan dito, yan, hindi ka makakaalis. Umaga, hapon, yan, halos buong araw mo naubos yung sa ano, buong time mo naubos mo yan dito sa manukan. So yan. Pati yung iba, delikado ito, yung may malakas na hangin, kapag may mga sisiw ka, lalo na pag may open yung kulungan ninyo, delikado sila sa stress. Okay. So actually, no, yung mangga na yan ay nakakatulong yan kapag may malakas na ulan, malakas na init, para hindi direkta na matamaan yung ating mga manok. But sometimes yung ganyan meron ding disadvantage, kasi pag mabali yan, nako, delikado din mga pabahay, mga net mo dyan.
Lalo na isa dito, malapit na tong bumagsak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko rito. Kung bumagsak to, nako. Tapos itong net natin. So siguro maraming nakaka-relate siguro nito. Tulad sa atin na ganito yung ating buhay sa pagmamanok. Halos wala na tayong time sa ibang mga bagay-bagay. Pagkatapos trabaho, dito ka sa manukan. Pero kahit ganun ka sakripisyo, ganun kahirap ang pag-alaga ng manok, dapat nga may passion ka rito, kasi kung wala, hindi ka magtatagal. Ako, kapag nandito ako sa aking manukan, ay naging masaya ako dito. Kahit maulan, init, nandito tayo. So yan po ang ating mga sampin. Buti na lang dito natin sila nilalagay, no? Kasi pagkawalan natin ito sila, yung mangyari, alam na, magkasipon naman agad. Gagamot naman tayo, bibili naman tayo ng gamot sa kanila. Kaya yan, separate natin sila. Malaki na to, 2 months mahigit na to, pero ayun nga, hindi lang muna natin pakawalan habang bakante pa rito. Mga sampin, ayan. Alam nyo ba na yung napapansin ko sa sampin native chicken, na kapag first 3 months sila, 1 month, 2 months, 3 months, mabilis silang lumaki. Tapos pag makita ko sila, umabot na sila ng mga 4 months, pataas yung kanilang edad, bumagal naman yung kanilang paglaki. Ayun lang yung sa observation ko sa aking mga sampin dito, iwan ko na lang sa iba. Pero yun lang yung napansin ko sa kanila. 3 months, kuha na talaga ang 1 kilo or 1 kilo mahigit sa ating mga sampin native chicken. Pero pag tungtong nila ng 4 months na ko, napansin ko parang bumagal yung paglaki nila. Kaya dapat talaga kung i-per kilo ang sampin, 3 months wala na, i-out na, ibenta mo na para sa per kilo kung gusto nyong ganyan. Iwan ko kung tama ba ako, pero yun lang yung base lang po yan sa aking mga observation dito sa ating mga manok. So yan, meron tayong mga bagong pisa na sampin, no? So bukas lang natin siguro ito ipupugad. Ayan. Tapos ipakita ko sa inyo, meron akong binili na bago na Shamuasel kanina lang. Yan, no? Tingnan natin. Dagdag na tandang kasi kulang tayo. Nabili ko lang siya ng 1,000. Napakaganda rin, no? Yan, no? So may kandado para iwas magnanakaw. Yan, Shamuasel bago, bata pa, nasa mga siguro yan, mga 6 months. Yan, Shamuasel bagong Shamuasel. Nasa mga 3 kilo siguro lang ito. Pero lalaki pa to kasi bata pa. Tapos pinadala ko sa kanya yung Shamuasel rin na mga 7. Yan, Shamuasel, yan, napakabigat niyan. Shamuasel.